Okay, happy Sabat po sa ating lahat. Okay, ang atin pong call to worship, kung tayo po ay mayroong Biblia, atin pong buksan sa mga awit 95 verse 1 to 6. Na ganito po ang sinasabi, O hali kayo, tayo'y umawit sa Panginoon, tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa kanya ng mga awit na pagpupuri. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Nasa kanyang kamay ang mga kalaliman ng lupa. Ang mga kataasan ng mga bundok ay sa kanya rin. Ang dagat ay kanya sapagkat ito'y kanyang ginawa. Ang kanyang mga kamay ang lumikha ng tuyong lupa. O parito kayo, tayo'y sumamba at yumukod. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha. Please kneel. Please stand. Tayo po'y manalangin. Isang kagalakan o Diyos ng inyo pong mga anak ay nabigyan ng pagkakataon na mag-aral ng inyo pong banal na salita. Sa pagkakataong ito, tulungan kami nakalimutan ng amin pong sarili na kami ay tatahak kasama ni Kristo. Mangyari, nawa ang pananampalatayang kay Kristo sa bawat isa sa amin. Upang sa ganon kami ay mas mabigyan namin ng importansya ang tawag ng bawat isa sa inyo pong malawak na gawain sa mundong ibabaw na ito. Sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu, maiintindahan namin ang mga bagay na aming pag-aaralan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. For our Sabbath expressions of praise, we'll be singing two songs. Come thou fountain of every blessings, and my Jesus, I love thee. Streams of mercy never ceasing.
207, My Jesus, I Love Thee. My Jesus, I love Thee. I know Thou art mine. For Thee all the moments of sin I resign. My precious Redeemer, Para po sa ating scripture reading, kung kayo po may mga Biblia, ating pong buksan sa Lucas 9 verse 23 to 25. Ang sabi po dito, "At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapwat, sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maliligtas nito yaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawala o mapahamak ang kanyang sarili." Please kneel. For this Sabbath day that you have given unto us, Lord. Thank you so much for the gatherings that we have right now, even we're feeling for the pandemic, Lord. And Lord, as we will be starting our divine service for this Sabbath, Lord, may you have cleansed our hearts and minds.
Fill us with your Holy Spirit to prepare to receive the message for this morning, Lord. Remove all the hindrances that we have so that we can receive the blessings for this morning. And Lord, guide the one who will be giving us the message for this morning in the person of Brother Arian Pasqua. Hide him behind your cross so that your name alone will be glorified. And Lord, we're praying for all the sins we have committed against thee. In Christ's name we pray. Amen.
Hello. Magandang umaga at happy Sabbath ho sa ating lahat. Happy Sabbath. Bago ho magpatuloy ang inyong pong lingkod, ay nais ko po munang makita ang napakagandang ngiti ng akin pong mga minamahal na kapatid. Ayan. So yan, magaganda ho ang ngiti sapagkat ngayon po ay araw ng Panginoon. Nawa magalak ang atin pong mga puso na tayo po ay makapag-aral ng kanya pong banal na salita. Ang ating pong mapapag-aralan sa umagang ito ay may patungkol sa unang nagmahal ho sa atin. Naging matuwid, naging mabuting halimbawa at daan ng kaligtasan ng bawat isa dito sa mundo. Kaya halina't atin pong pag-aralan ang salitang mga nabanggit. At bago ang lahat ay inanyayahan ko ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, salamat nabigyan ang bawat isa ng panibagong pagkakataon na muling ma-remind, na muling mag-aral ang inyo pong mga anak. Na siya pong magiging instrumentong magpapatibay ng aming pong pananampalataya sa inyo pong anak na si Jesus na namatay sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan o Diyos ng pagpuspos ng banal na Espiritu, amin pong maunawaan ang mga bagay na amin pong papag-aralan. Nawa Diyos, hindi mangyari sa aming mga sarili ang aming sariling panukala, kundi mangyari ang panukala ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa pagdinig ng aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo magpumalaot sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga, ay nais ko kayong dalhin sa isang napakagandang kwento. Ang kwentong ito ay isang punong-puno ng halimbawa na dapat sundin ng bawat isa o ng bawat isa sa atin. Ang kanyang kwento ay matatagpuan mula sa aklat ng Mateo hanggang sa aklat ng Juan. Ang kanyang kwento ay napakaganda. Siya ay nagbatang tulad din natin. Siya ay nakaranas na madapa at bumangon. Mula nang magsimulang magkaisip, nalaman na ang tama at mali at nagsimulang alamin ang mga bagay-bagay dito sa sanlibutan. Naging mabuting anak. Naging mabuting anak at naging mabuting ehemplo sa mga batang nakapaligid sa kanya. Yan. Dumating ang panahon na siya ay nanahan sa ilog at nagpabautismo upang maisagawa sa kalooban ng Ama na nasa langit. At pagkatapos siya ay lumakad, tinukso at nagtagumpay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Iniisip ang pangangailangan ng iba, kaya naman nagpagaling, nagpalayas ng mga demonyo, at kaya naman marami ang nakakita at namangha at naniwala sa kakayahan ng Diyos. Subalit sa mga pagkakataong iyon ay marami pa rin ang hindi naniwala. Right? Dumating ang punto ng pighati dahil sa kasalanan ng mundo. Kaya naranasan niyang lumuha, subalit siya ay hindi yun yung hindrance na hindi ipagpatuloy yung gawain ng Ama. Yung gawain na ipinagkaloob sa kanya, kundi sa pamamagitan yun ay lalong lumakas yung kanyang pananampalataya sa Ama para maisagawa ang kalooban nito. Mga minamahal kong mga kapatid, dahil sa kanya, nakita mo ang daan, katotohanan, nakatanggap ka ng kaligtasang may buhay na walang hanggan. Tumingin ka sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo ay nakadipa. Naghihintay kung kailan ka ulit lalapit sa Kanya. Mga sugat na kayhapdi ay Kanyang tiniis. Makamtan mo lang yung kaligtasan na ibinigay sa iyo. Bilang tagasunod ni Kristo, paano natin maipapakita ang ating tugon sa kaligtasang ibinigay niya sa iyo? Kaya ngayon, ating pag-aralan ang mga hakbang para maging tunay na Kristiyano. Ang pamagato ng ating pong pag-aaralan ay how to be a Christian. Paano ba tayo maging Kristiyano? Maging tagasunod ni Kristo. The faith of Christ leads your eternal life. Meaning to say, yung pananampalataya ni Kristo dapat ang masunod sa ating sarili, hindi yung sarili mong kagustuhan. I hope and pray na ang bawat isa ay masaya, nagagalak, natanggapin ang alok ng Diyos sa bawat isa sa atin. The first one is accept
that you are a sinner. Mga minamahal kong mga kapatid, minsan nakakalimutan natin tayo makasalanan. Kaya nagdidepende tayo sa ating sarili. Minsan nakakalimutan natin mayroong namatay dahil sa ating mga kasalanan. At only Jesus Christ. Kaya ang sabi ng 1 John 8-10, kung sabi niyang wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Yan po ay salita ng Diyos. Kung atin pong babasahin, ang Roma 3 verse 23, ang sabi doon, ang lahat ay nagkasala at walang nakatarok sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, yung banal na kasulatan na matatagpuan doon, yun ay salita ng Diyos. Okay? Ang sabi ng 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat na banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Think about it. Reflect in yourself. Kailan yung huling sinabi nyo sa inyong sarili na ako'y matuwid? Mismo ang Biblia ang nagsabi, ang bawat isa ay nagkasala at walang nakatarok sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang unang hakbang ay tanggapin na tayo ay makasalanan at mapalad tayo mga minamahal kong mga kapatid sapagkat tayong mga kasalanan ay hinahanap upang iligtas. Kaya ano po ang sabi ng selected message, page 392? Ano po ang sabi? The perishing sinner may say, I am the lost sinner, but Christ came to seek and to save that which was lost. He say, I came not to call the righteous, but sinner to repentance. Mark 2 verse 17, I am the sinner and He died upon Calvary cross to save me. We continue, I need not to remain a moment longer unsaved. He died and rose again for my justification, and He will save me now. Accept that the forgiveness He has promised. My dear friends, kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos, meron siyang pagtatapat na tayo po ay patatawarin sa ating pong mga kasalanan. Basta ang ano pong una, accept that you are a sinner. Ibig sabihin, kapag inaccept mo na ikaw ay makasalanan, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Step to Christ, chapter 2, nagsasabi, hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Only Jesus Christ save. Pangalawa, believe that Christ died for you. John 3 verse 36, familiar na ho sa atin ang John 3 verse 16. Namatay ang anak ng Diyos at ibinigay niya sa atin upang tayo'y mabigyan ng buhay ng walang hanggan. Ang invitation po doon sa John 3:16, believe. Yan po yung invitation na ibinigay sa atin, pananampalataya at sumampalataya sa anak ng si Jesus Christ. John 3 verse 36, ang sumampalataya sa anak ay mabubuhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi lang ho natin tatanggapin na tayo ay makasalanan, kundi i-confess natin na mayroong Jesus Christ, believe that Jesus Christ crucified at the cross, na siya ang dahilan kung bakit yung buhay po na meron tayo ay dahil ho sa Kanya. Na tinubos ang atin pong mga kasalanan at siya'y naging kahalili. Halip na tayo po ay mamatay, kundi siya'y nagbuhis ng buhay at tumubos sa atin pong tumubos sa atin pong kasalanan at nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Paano po natin malalaman na tayo talaga ay may buhay na walang hanggan? 1 John 5 verse 13 to 14. Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. At ito ang ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo'y humihingi ng anumang bagay na iyon, Kanyang kalooban ay dinidinig na tayo. Mga minamahal ko mga kapatid, ayon kay Pastor Brian Tolentino, sabi niya, kapag mayroon kang pananampalataya kay Kristo ngayon, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan. I hope and pray na susundan ho natin yung atin pong paksa at kung paano po tayo maintindihan natin kung ang bawat isa talaga ay tinatawag sa gawain ng Panginoon. Una, ano pa ang una? Accept that you are a sinner. Pangalawa, believe that Christ who died for you and for me. My dear friends, according to Christ-like object lesson, by faith, these believers saw Him as the one who had borne humiliation, suffering and death,
that they may not perish but have everlasting life. The revelation of Christ by the Spirit brought to them a realizing sense of His power and majesty, and they stretched forth their hands to Him by faith, saying, I believe. See? Ang isa ho sa meaning o kahulugan ho ng faith is belief. That is the great invitation. Ganyan po ang kapangyarihan ng pananampalataya na ipare-realize niya sa atin o sa bawat isa ho sa atin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ni Kristo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Confess, we are a sinner. Okay? Ang una, A. Pangalawa, B. Pangatlo tayo. Dalawa po yung C na ating pong pag-aaralan. Confess, we are a sinner. Yan. Ang sabi po ng 1 John 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal na siya tayo patatawarin sa ating pong mga kasalanan. At tayo lilinisin sa lahat ho ng kalikuan. Mga minamahal ko mga kapatid, isa lang po ang hinihingi ng Panginoon. Maging tapat. Napakaliit na salita, pero parang hirap-hirap gawin. Dahil binigyan tayo ng freedom of choice. Because of the love of Christ, humanity, He has given the privilege to choose. Yung tapat o yung encouragement, invitation na ibinigay sa atin ng Diyos, magtapat ka lamang. Iniisip natin parang ang dali-dali. Pero ang hirap palang isagawa. Pero, may pangako ang Diyos. Kapag ating sinundan yung pananampalataya ng gaya ng kay Kristo, hindi siya nagdidepende sa sarili niya, kundi nagdidepende siya sa kanyang Ama na nasa langit, ay magiging katulad din natin siya. Ating pong pag-aaralan yan mamaya. Ano po ang sabi ng Faith and Words? Page 105, Ellen G. White writing, if we confess ourselves, He is faithful and just to forgive us our sin, to cleanse us from all righteousness. I have no merit or goodness whereby I may claim salvation, but I present before all the atoning blood of His spotless Lamb of God, which taketh away the sin of this world. Ang ganda ng mensahe, mga minamahal ko mga kapatid. Dahilan, no, kung titingin tayo doon sa krus ng Kalbaryo, yung pagpapatawad at sakripisyo na gawa niya na. Minsan, mga minamahal ko mga kapatid, tayo mga estudyante, hirap na hirap tayo sa ating mga requirements. Na tila ba parang yung sacrifice natin bilang estudyante ay talagang parang nai-stress na tayo. Pero kapag titingin ka doon sa krus ng Kalbaryo, yung sakripisyo na meron ka ngayon ay wala pa pala doon sa kaligtatnaan na ginawa sa iyo ni Kristo. Think about it, mga minamahal ko mga kapatid. The name of Jesus gives me access to the Father. His heart is open to my faintest pleading, and He supplies the deepest necessities. May minamahal ko mga kapatid, balikan natin ang John 14 verse 6. Sa pamamagitan ni Kristo, natagpuan mo ang daan, katotohanan at buhay na walang hanggan. Mayroon tayong karapatang lumapit sa Ama sa pamamagitan ni Kristo. May karapatan tayong dumaing at ipasakop ang ating sarili sa Ama. At mayroon tayong karapatan sa pamamagitan ni Kristo na magpasalamat sa mga biyayang ating natatanggap. Selected message. Ang sabi ho dito, this every sinner needs to understand. He must repent of his sin. He must believe in the power of Christ and accept the power to save and to keep him from sin. How thankful of we to be for the gift of Christ's example. My dear friends, isa lang naman talaga yung invitation ng ating Panginoon. Intindihin natin yung pagkamatay niya. Intindihin natin na walang ibang nagpatawad sa iyo o walang ibang way na magkaroon ka ng kaligtasan, kundi si Kristo. Kung mas maintindihan nyo ngayong araw na ito, mamahalin nyo ang gawain. Mamahalin nyo yung sakripisyo ni Kristo para sa bawat isa. God knows your talents and skills. And the thing that you need to do is to give it wholeheartedly before God. At kahit gaano kaliit yung pananampalataya mo, kapag ikaw ay abiding in Christ, unti-unti mong madidevelop yung pananampalataya mo. At saka yung talento mo, even though maliit yan, kapag ipinasakop mo sa Panginoon yan, ay unti-unti niyang madidevelop. At hahayaan mo, makikita mo sa iyong sarili, na ikaw ay ginagamit na ni Kristo sa kanyang gawain. Isang halimbawa ay si Pablo.
Inamin siya'y makasalanan at siya'y niligtas ni Jesus. Let us read that from the Mount of Blessing. We look to Jesus, waiting for His hand to lead, listening for His voice to guide. Apostle Paul had this experience. He said, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh. I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. My dear friends, si Pablo po ay tinawagan ng Diyos. At nung pagkatawag sa kanya ng Diyos, na-realize niya at ipinarealize sa kanya ng Diyos, at mismong si Pablo, inamin na siya ay makasalanan. At yung kasalanan iyon ay pinatawad o because of the blood of Christ, nagkaroon siya ng kaligtasan. Alam niyo kung anong ginawa ni Pablo? Ang ginawa ni Pablo, inalaw niya ang Panginoon na ang Diyos ay manahan sa kanyang buhay. Kasi, ang Diyos na ang nananahan sa akin, hindi ng aking sariling laman. Dahil naiintindihan ni Pablo na yung kasalanang meron siya noon ay napatawad. Dahil saan? Sa dugo ni Jesus Christ na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. The second C, confess that Jesus is your personal Savior. Romans 10 verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon at sumampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay at maliligtas ka. Mga minamahal kong mga kapatid, isa dapat nating aminin na mayroong Jesus na ating Panginoon na tagapagligtas. Na dapat po nating hindi ikahiya, i-testify ito at ibahagi kung sino si Kristong gumawa at bumago ng iyong sarili mula nang ika'y makasalanan pa. At nung pagkaligtas, dahil sa kasalanang ginawa ng bawat isa. Ito'y isang pamamaraan ng worship. Pagbabalik ng papuri at pasasalamat sa Diyos. I-confess mo. My dear friends, alam ko meron kayong mga kaibigan na non-Adventist. Meron kayong mga kaibigan na tila ba yung gutom na gutom o nagugutom uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Isa lang ang invitation ng Panginoon sa iyo. Naranasan mo ang pagbabago ni Kristo? Naranasan mo na binago ka ni Kristo? Naranasan mong masaya ka sa gawain pag nasa iyo si Kristo? At the thing that you need to do is to share Jesus Christ kung sino siya sa buhay mo. Share Jesus. Huwag mo nating ikahiya si Jesus Christ sa iba. Decide to be born again. Okay? This is yung matibay tungo sa walang hanggang buhay. Ito ang pagsuko ng sarili bilang makasalanan. Pagtanggap mo kay Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo at susunod saan? Sa kanya pong bangayapak. I have known that all of us here, or almost of us, are baptized already. And I invited my friends, sila ay manahan dito, at para maintindihan nila kung ano ba talaga ang kalagahan ng bautismo. John 3 verse 3 to 6. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipanganganak na magmuli. Nagtanong si Nicodemus, papaanong maipanganganak na muli ang isang taong matanda na? Hindi siya pwedeng bumalik sa kaniyang tiyan ng kanyang ina upang ipanganak ka muli. Sino ba naman mga minamahal kong mga kapatid, na tayo matanda na at tayo ibabalik pa sa sinapunan ng ating nanay? Hindi, imposible mga minamahal kong mga kapatid, di ba? Imposible. Kaya sumagot si Jesus. Anong sagot ni Jesus? Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, hindi, ang sabi dito sa verse 6, yan. Sumagot sa Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipanganganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ang ipanganganak sa pamamagitan ng tao ay physical na buhay. Ngunit, ang ipanganganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay magkakaroon ng buhay na espiritual. We must born by water and spirit. Mga minamahal ko mga kapatid, ang bautismo ay isang public announcement na makikita ng maraming tao na tinanggap mo si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas. No turning back.
na po tayo. Ibig sabihin, nung matanggap mo si Kristo, huwag ka nang bumalik saan? Sa kasalanang meron ka before. Na inaccept mo na ikay makasalanan at tinanggap mong personal Savior, si Jesus Christ sa buhay mo. Ang tanong, babalik ka pa ba? Diba? My dear friends, the freedom of choice is existing there. But God encouraging you na piliin mo yung tinatahak mo na ngayon. Yan. Roma 6 verse 1 to 6. Ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyaring tayong mga patay na pagkakasala, paanong tayo'y mabubuhay rin yan? Tayo nga'y nalibing na, kalakip na niya sa pamamagitan ng bautismo. Sa kamatayan at kung paanong si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay magiging gayon din naman tayong makakalakad sa panibagong buhay. O hindi, baga ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Jesus at nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Sapagkat kung tayo ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Na nalalaman natin ang ating mga datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba at nang gayoy huwag nating maalipin ng kasalanan sapagkat ang kamatayan at sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Sabi ho ni Pastor Bry, at ito'y pinapakaganda, bago po tayo mabuhay sa ating panibagong pagkatao, ay kailangan muna nating mamatay. Saan po? Sa datihan nating gawi o datihan nating buhay. Ang paglubog po sa ating pong bautismo, yun po yung huling hininga natin na tayo'y namatay na o pinatay na natin yung kasalanan natin doon sa ilalim ng tubig. At yung pag-ahon po natin, iyan po yung bagong buhay mo kay Kristo. Ibig sabihin, nung mailibing mo na yung kasalanan mo before, yung ikaw before, at kapag lutang mo, yun yung panibagong buhay na ipinagkaloob sa ni Kristo. Natanggapin ang kamatayang matatagpuan sa sakripisyo at pagkamatay ni Kristo sa cross. Kaya, mangyaring itoon ang atin pong isipan kay Kristo at siya po nawa ang maging sentro na ng buhay natin nung matanggap natin sa pamamagitan ng bautismo si Kristo. Bilang pagpapatuloy, the acceptance of the Savior bring a glow of perfect peace, perfect love, perfect assurance, the beauty of the fragrance of the character of Christ revealed in the life, testify that God sent His Son into the world to be its Savior. There is peace in Christ. See? Nung ako po ay mabautismuhan, yan po ay August 29, 2009. During that time, mga minamahal kong mga kapatid, ang sarap ng bagong bautismo. Na feeling mo, para kang bagong buhay talaga. Yung parang ang eagerness na muna i-share si Jesus Christ. Nawa hindi lang doon nagtapos, kundi ipagpatuloy yung kaligtasan, yung natanggap mong kaligtasan at patutuo ni Kristo. Ibig sabihin, yung pagtanggap mo doon sa cross, doon sa pamamagitan ng bautismo, yun yung nawa, doon ka na mag-umpisa na lalakad na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, huwag ka nang babalik. No turning back. Yan. Empty yourself. Luke 9:23-25. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa kanyang sarili, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapot sinumang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin ay maliligtas nito yon. Sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao na makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi po talaga natin kayang iligtas ang ating sarili. Minsan, nangyayari, gumagawa tayo ng kabutihan dahil iniisip natin ito yung pamamaraan na ikaw ay maligtas. Gumagawa tayo, nagbibigay tayo dahil gusto natin minsan makilala na tayo ay mabuti. Mga minamahal kong mga kapatid, think about this. Tayo po ay sumusunod sa kautusan, gumagawa tayo ng will ng Panginoon dahil yan po yung response po natin doon sa kaligtasang tinanggap mo sa krus ng Kalbaryo. That is our response. Ibig sabihin, yung tugon mo doon sa kaligtasang ibinigay sa'yo. Nawa, maging selfless services.
service, gaya ng Christ-like method. Hindi niya inisip yung sarili niya, kundi mas inisip niya yung needs ng iba. Naway maging katulad tayo ng pananampalataya ni Kristo. Follow Christ and how? Paano nga ba talaga natin masusundan yung sinimulan ni Kristo? Ang sabi po ng 1 Peter 2 verse 21, sapagkat sa ganito'y bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Bilang pagsunod kay Kristo ay dapat po nating dapat malaman natin po sa bawat isa na tayo po ay tinawag sa gawain. At binigyan tayo ng halimbawa na si Kristo po ay binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ephesians 5 verse 1, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya na ng anak na minamahal. Huwag natin pong isipin wag po nating isipin na tayo ay maging tulad ng iba. Minsan iniidolo po natin, ay ang galing niya kumanta, sanang maging ganun din ako. Ang galing niya, parang minsan ina-idolize natin yung mga tao kung ano yung kanilang kagalingan. Minsan ini-idolize natin yung mga bagay dito sa mundo. Yung mga nag-invento ng kung ano-ano. Pero hindi natin ina-idolize yung tao na namatay dahil sa iyo. Minsan hindi tayo tumitingin doon sa krus ng Kalbaryo. No? Na minsan sinisisi pa nga natin ang Diyos minsan kapag hindi nasagot yung mga bagay na hinihiling natin sa Kanya. Merong 3 bagay. Yes, no, and wait. Ngayon na mahal kong mga kapatid, ang pagtatapat sa Diyos ay tapat din siya sa iyo. Think about being a stewards of God. Pilipos 2 verse 5 to 7. Magkaroon kayo sa inyong pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman. Na siya't bagaman nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito na nag-ayong alipin at nakitulad sa mga tao. Ibig sabihin dito mga minamahal kong mga kapatid, ay magkaroon talaga tayo ng kagayang-kagaya ng isip na meron si Kristo. Tignan natin siya kung ano yung kanyang pong footprints. Ano yung mga yapak niya. Mga hakbang mula nang siya ay naririto sa lupa hanggang sa siya ay pumunta sa langit. Last mga minamahal kong mga kapatid, growing in Christ. Paano nga ba talaga tayo mag-grow na kasama ng Panginoon? Colossians 2 verse 6 to 7. Kung papaano nga ang inyong tinanggap si Jesucristo na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat na nagtatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagtuturo sa inyo na sumagana sa pasasalamat. Mga minamahal kong mga kapatid, para po tayo ay lumago, nauugatan kay Kristo, at hindi po tayo maaaring tumubo kapag hindi po tayo nakaugat kay Kristo. Kaya kailangang malalim ang kapit para ikaw ay lumago. Ngayon, meron na tayo. Naroon na yung marami ng panahong iginugugol natin sa Kanya. At yun sa araw-araw ay nakakonekta ka na sa Kanya. My dear friends, kailan yung huli na kayo po ay nagbasa ng inyong pong devotional? Kailan po yung huli na kayo po ay nanalangin sa Panginoon? Humiling. At humingi ng pagpapatawad. My dear friends, yun yung unang hakbang para tayo po ay mag-grow kay Kristo. Kasi kung wala po tayong yung sapat ng panahon na makipag-usap sa Kanya, hindi mo maiintindihan na kailangan mo si Kristo. Hindi ka lalapit kay Kristo dahil wala kang kailangan. Ba? Minsan ang nangyayari, lumalapit lang tayo sa Diyos kapag kailangan natin siya. Ibig sabihin, dalawa lang yan. Yung pasasalamat at yung paghingi po ng atin pong o paghingi po ng kasalanan is a part of worship. Bakit po? Kasi ina-acknowledge natin o pinupuri natin ang Panginoon na siya po ang may-ari ng lahat ng bagay. And even though your life, that is yung kauna-unahan ng nating utang sa Panginoon na ibinigay sa atin. No? Kaya alagaan pong atin pong mga sarili. Hindi po tayo magiging masaya sa gawain kapag yung atin pong mga health ay hindi rin po maganda. Ibig sabihin, nung kapanahonan ni Kristo, ang una niyang pinalakas ay yung physical na aspect ng mga tao. Bakit po? Para malakas sila na tanggapin yung spiritual bread ng Panginoon. Yan.
2 Peter 1:3-7, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus, na ayon sa kanyang malaking awa, ipinanganak na muli tayo na isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Jesus Christ sa mga patay. Ang isang manang di nasisira at walang dungis ay hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na naghahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito'y sa inyong totoong ikinagagalak, bagaman ngayoy as sandaling panahon, kung kailangan ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na di nasisira, bagaman ito'y sinubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikalawawalhati sa ikararangal ng pagkakahayag ni Jesus Christ. Mga minamahal ko mga kapatid, sa mga puntong ito, lahat po ay binigyan o ibinigay na yung opportunity sa talatang ito. Tungkol sa mga ibon. Hindi sila nagtatrabaho, hindi sila gumagawa, or hindi, kumbaga naroon pa rin yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Hindi sila naghahanap buhay, pero pinapakain sila ng Diyos. How much more na tayo pong mga tao? God will provide. Ang sabi ng Bible, kung ikaw ay pupunta doon sa isang ministry, huwag kang magdadala ng kung ano-ano man. Dahil God will provide. Marami pong mga missionary natin ang nag-confess na totoo talaga ang Diyos. Kaya huwag po nating sabihin tayo tao lang. Huwag. Mula nang tanggapin mo si Kristo sa pamamagitan ng bautismo, at ang Holy Spirit ay nananahan na sa iyo. At nananahan ang Diyos sa buhay mo. At huwag rin po nating sabihin tayo'y kulang. Bakit po? Kapag hinayaan nating manahan si Kristo sa buhay natin, tayo po ay magiging buo. At kapag tayo ay magiging kagaya ni Kristo, ay meron po tayong pag-ibig. At makikita po natin yung happiness at kagalakan na tayo po ay nagpapagamit sa gawain po ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, mawala man sa iyo ang lahat ng kayamanan mo, mawala man sa iyo yung cellphone mo na napakamahal, mawala man sa iyo ang lahat-lahat, my dear friends, kapag si Jesus Christ ay nasa iyo, babalik niya yung lahat ng nawala sa iyo. Look upon the story of Job. Ba? Nawala ang kanyang kayamanan, nawala lahat-lahat. Pero sa pamamagitan ng pag-abay niya sa ating Panginoon at yung pananampalataya na meron siya, naibalik sa kanya ang lahat ng meron siya. My dear friends, yung pananampalataya ay makapangyarihan. At yung pananampalataya na yon ay hindi yung sarili mong pananampalataya, kundi yung pananampalataya na gaya ng kay Kristo. Ephesians 4:13. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, ang pagkilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan na kapuspusan ni Kristo. My dear friends, early writing says, sacrifice all to God. Lay all upon His altar, yourself, property, and all, a living sacrifice. It will take all to the entry of glory. You must be partaker of Christ's suffering. Here, if we would be partaker with Him of His glory hereafter, heaven will be chief enough. If we obtain through suffering, we must deny self all alone. The way died to self daily, let Jesus alone appear and keep His glory continually. Ang suffering ho na tinatawag dito is yung suffering na gaya ng kay Kristo. Nagsasuffer siya, naglilingkod siyang may pag-ibig. Yan. Nawa manahan rin sa atin, tayo, maglingkod tayo, lalo mga katulad kong kabataan, tayo malakas. Nakakapaglakad ng malayo. At tayo po talaga is yung right hand of the ministry of Christ. Dahil tayo yung malakas. Diba? Tayong maglakad sa bundok, sa mga bundok, or saan man tayo. Dahil malakas tayo bilang mga kabataan. My dear friends, we must deny self all along the way. Died to self daily. Let Jesus alone appear and keep His glory continually in view. My dear, anything short of this kinds of surrender is insufficient. My dear friends, yung pag-surrender ng ating buhay, yung pag-surrender ng talento mo, ay hindi yun enough. Kundi ang pag-surrender dapat ng sarili mo. Dahil yung sarili mo andyan na lahat At kilalanin mo na ikaw ay makasalanan at mayroong nagligtas sa'yo. Let us review. The first one is, accept that you are a sinner. Believe that Christ died for you.
confess we are a sinners, confess that Jesus is your personal Savior, decide to be born again, empty yourself, and growing in Christ. My dear friends, bago ho tayo magtapos, we are to give ourselves to Christ, to live a life of willing obedience to all His requirements. All that we are, all the talents and capabilities we possess, are the Lord's to be consecrated to His service. When we thus give ourselves wholly to Him, Christ will all the treasures of heaven give Himself to us. We obtain the pearl of a great price. My dear friends, balikan natin ang John 14:1-4. Ang verse po na ito ay nagpapatunay na yung mundo po ay hindi natin tunay na tahanan. Mayroong mansion na bago pumunta si Jesus Christ, may pangako siya na ipaghahanda niya ang bawat isa ng atin pong kalalagyan. At in-emphasize niyo doon, believe in me, ibig sabihin, kung saan paroroon si Kristo, ay doon din tayo paroroon. Kaya think about it. Hindi ho tayo kayang pasayahin hindi po sapat yung kasiyahan ng mundo. Kundi ang sapat o yung the best na kasiyahang na ibibigay sa atin is yung kasiyahang meron na ibibigay sa atin ni Kristo. Mga minamahal kong mga kapatid, bilang tinawag ni Kristo, bilang maging Kristiyano, at kanyang tagasunod, tanggapin na tayo po'y makasalanan. Mas mag-ipon ng kayamanan sa langit, hindi mas mag-ipon wag mag-ipon tayo ng kayamanan dito sa mundo. Yung kayamanan na iipunin natin sa langit ay siyan yung pananampalataya mo at ikaw ay naway matagpuan bago dumating si Kristong nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Yan po yung message ngayong umaga. Kundi ang kapangyarihan nawa ng pananampalataya ni Kristo manahan sa bawat isa sa atin. Deny yourself at tayo po'y susunod kay Kristo. Kalimutan ang sarili at tayo po'y magtulad sa pananampalataya ni Kristo. Dahil yan yung yan po yung great na invitation sa bawat isa sa atin na maging kabahagi sa gawain ng Panginoon at may pananampalataya na katulad ni Kristo. At tayong lahat, ako, ikaw, at tayong lahat ay mananahan doon sa langit na bayang ipinangako ni Kristo sa bawat isa sa akin. Ito po ang dalangin. At bago po natin likumin ang atin pong ikaput mga handog, bilang pasasalamat sa kabutihan ng ating Diyos at bilang pasasalamat sa kaligtasang walang bayad na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos, ako po ay babasa ng 2 talata na ang unang talata ay ating matatagpuan sa Malakias 3, versikulo 10 na ang ganito po ang sinasabi, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. At ang 2 talata ay atin pong masusumpungan sa 2 Korinto, talatang 9, versikulo 7, ang ganito po sinasabi. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At atin pong likumin ang atin pong mga handog at ikapo.
Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang lumikha sa lahat ng bagay, at ang Diyos na siyang nagligtas sa bawat isa sa amin. Amin pong binabalik ang papuri at pasasalamat dahil sa inyo pong kabutihan, sa mga pagpapala na amin pong natatanggap sa araw-araw, maging sa aming buhay at ang lahat ng nasa amin. Bilang pasasalamat, Panginoon, ay amin pong binabalik ang mga ikapo at mga handog na ito upang patuloy na maging pagkain sa inyo pong iglesia at lalo tigit ay mas lalong magamit sa gawain upang maipahayag na patuloy ang inyong pag-ibig sa bawat isa at sa buong sanlibutan. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal na amin pong nararanasan. Patuloy na kami ay pagpalain, patuloy na tulungan na lumapit sa inyo sapagkat walang ibang pag-asa na siyang ibinigay sa sangkatauhan kundi sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na kanyang ibinigay ang kanyang buhay upang ang bawat isa sa amin ay makaranas ng kaligtasang walang bayad. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na inyong binibigay na oras sa bawat isa sa amin at sa pamamagitan ng pag-ibig na ito, kami ay narito ngayon upang kayo ay papurihan at pasasalamatan. Maraming salamat sa patuloy na pagdinig sa aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pagtatapos, awitin po natin sa may bilang 2, 4, 3. Hark this the shepherd voice I hear. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa panibagong mensahe na nagpaalala sa amin na unay kalimutan ng amin pong mga sarili. Kundi kami ay lumapit, confess ang amin pong mga kasalanan sa inyo upang ito po'y maging unang hakbang ng amin pong pag-accept doon sa calling na inyo pong ibinigay sa amin. Na maging kabahagi ng ministry na maibahagi sa buong mundo na may Kristong namatay sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa invitation na ito na tulungan kami na tanggapin sa amin pong mga sarili, buong buo sa amin pong puso, na kami titiwala habang kami ay nasa ministry kasama si Kristo. Now, Diyos, ang amin pong napag-aralan ay maitatak sa amin pong puso't isipan na hindi naming misyon na hanapin ang treasure ng mundo, kundi hahanap kami ng treasure na maidadala namin sa langit sa pamamagitan ng pananampalataya
na gaya ng kay Kristo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig po ng aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sabbath po sa ating lahat.